Mayroon bang mga tao na dinadala sa atin ng Diyos kaya lang nabibigo tayong tulungan ito? Huwag nating isipin na sa malalaking Christmas party ay mapapakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Kung hindi, mapapakita natin sa Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga hamak na tao na tutulungan natin. Responsive love. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon at ang responsive love. Ito po yung pangalawang paraan kung paano natin mamahalin ang Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa aking adikain na makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms upang mas marami po tayong maabot ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating YouTube channel at pag-share sa inyong mga kakilala ng mga videos natin, ay napakalaking suporta po nito para po tayo ay mag-grow. So tuloy po tayo. Pangalawang paraan kung paano po natin mamahalin ng Diyos ay responsive love. Ang ibig sabihin po nito ay pagmamahal na tumutugon, sumusunod o obedient love. Ang pagmamahal po sa Diyos ay hindi nagpapakita sa pagsasabi lang ng I love you Lord. Maganda ito pero hindi ito yung ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay kailangang responsive. Ibig sabihin tutugon ka o susunod ka. Ang ibig sabihin po ay hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na I love you Lord pero ayaw nating sumunod. At hindi tayo magre-respond sa panawagan niya sa atin. Hindi nga natin pinagbubulay-bulayan, pinapahalagahan at pinagpaplanuhang sundin. Maaaring sinasabi natin, mahal ko naman si Lord eh. Yun lang, medyo alanganin kasi yung pinapagawa niya sa akin ay mahirap. Mga kapatid, may kasabihan nga, actions speak louder than words. Yes, mahirap sumunod dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay feel nating sumunod. Pero ang taong merong responsive love ay sisiguraduhin niyang meron na siyang ginagawa patungo sa pagtupad na pinapagawa ng Diyos sa kanya. At habang kinikilala niya ang Diyos, habang nakikita niya kung gaano siya kamahal ng Diyos, kung gaano katapat ang Diyos sa buhay niya, ay nade-develop palalo ang pagmamahal niya sa Diyos at mas lalo pa siyang gigil na sumunod sa Diyos. Sabi po sa Juan chapter 14 verse 21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Ang ganda ng talata na ito. Tama ba? Yung tatanggap, yung magre-respond, yung susunod sa mga utos ng Diyos ay sila yung nagmamahal sa Diyos. Ang katunayan po ng pagmamahal mo sa Diyos ay hindi yung dami ng name-memorize po nating verse, okay? Hindi yung dami ng inattendan nating Bible study. Hindi yung dami ng I love you doon sa ating panalangin. Kung hindi, ang katunayan ng pagmamahal natin sa Diyos ay ang pagsunod natin sa Kanya. Responsive love. So, ang pagsunod ay ebidensya na nagtitiwala tayo ng totoo ang sinasabi ng sa atin ng Diyos, okay? Kaya kapag sumusunod tayo sa Diyos ay pinapatunayan lang nun kung ano yung pinaniniwalaan natin patungkol sa Diyos. Kung sumusunod tayo sa Kanya ay ibig sabihin nun naniniwala tayo na mahal niya tayo at mabuti yung gusto niya na ipagawa sa atin. Kaya tayo sumusunod ay naniniwala tayo na siya ang naunang nagmahal sa atin kahit pa nga tayo ay makasalanan. At dahil doon ay susunod tayo dahil kung ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin, ay ibig lang nitong sabihin na siya ay totoo at wala siyang halong kasinungalingan. Kaya't mapagkakatiwalaan natin siyang sundin. Yung mga taong totoong nagmamahal sa Diyos ay hindi nahihirapang sumunod. Kung hindi, para sa kanila ang pagsunod ay kaligayahan. Mahal nila ang salita ng Diyos, mahal na mahal nila ang kalooban ng Diyos. Kaya nga kung ang puso mo ay ang laman lang ay ang Diyos, meron kang undivided heart, ay magkakaroon ka rin ng responsive love sa Kanya. Susunod at susunod ka sa Diyos kahit mahirap. Pero kung hindi mo siya mahal, may ibang laman ang puso mo, ay mahihirapan ka talagang sumunod. Ang tingin mo sa kautusan ng Diyos ay pahirap sa buhay. Ang tingin mo sa salita ng Diyos ay parusa at boring. Kailangan maintindihan ko muna, magmamahal ako ng kaaway? Ang hirap kaya nun. Ipaliwanag mo sa akin mabuti kasi sobrang sama ng tao na to. Tapos mamahalin ko? Bakit ganito ang sitwasyon ko? Hindi ko alam kung ano ang purpose ito. Tapos uutusan pa ako ng Diyos.
Paliwanag niyo muna sa akin, bakit ko kailangang pagdaanan ng mga pagsubok na ito? Ito yung kadalasan yung mga lumalabas sa atin. Ito kadalasan yung mga nagiging reklamo natin. Kapatid, hindi lahat ay may papaliwanag sa atin at hindi lahat maiintindihan natin sa panahon na gusto natin siyang maintindihan. Tandaan po natin na kailangan ng Diyos yung obedience natin. Kailangan ng Diyos ay obedience at hindi understanding. Okay? Nung araw, si Billy Graham ay nagkaroon din ng pagdududa nung nagsisimula pa lang siyang mag-preach. Ang dami niyang katanungan. At isang araw lumuhod siya at nagdasal. Sabi niya, Lord, hindi ko maintindihan ang lahat ng narito sa salita mo. At marami akong tanong. Pero sinabi mo na ito ay salita mo. Kaya by faith, tatanggapin ko ito bilang authority ng buhay ko. At yung panalangin na yon ni Billy Graham ang naging turning point sa pagsunod niya sa Diyos. Mga kapatid, minsan hindi natin maintindihan bakit hindi tayo pwedeng maging honest ng konti sa ating negosyo. Nagagawa din naman ng iba. 'Di ba? Hindi natin maintindihan dahil iniisip natin hindi tayo kikita kaya ayaw nating sumunod. Mga kapatid, sumunod tayo kahit hindi natin naiintindihan. Bakit? Dahil walang ipapagawa sa atin ng Diyos na ikapapahamak natin. Minsan hindi natin maintindihan bakit kailangan nating magbigay sa mga nangangailangan, may problema din tayo sa pinansyal. 'Di ba? Hindi natin maintindihan kung bakit kailangan nating mag-antay sa Diyos. Pwede namang ibigay lahat ng Diyos agad sa atin ang kailangan natin. Minsan hindi natin maintindihan bakit hindi tayo pwedeng gumanti. Minsan hindi natin maintindihan bakit aantayin muna nating maging kasal tayo dun sa mahal natin bago natin sila makasama. Ba? Minsan hindi natin maintindihan bakit kailangan nating magsipag at maging honest sa trabaho. Hindi naman tayo napapansin ng boss. Minsan hindi natin maintindihan bakit kailangan nating mag-day off at magpahinga ng isang araw sa isang linggo para ibigay naman natin yung time natin kay Lord. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, ay susunod ka. Kaya kung gusto mong ipakita yung pagmamahal mo sa Kanya, sumunod ka. Kapatid, kahit hindi natin naiintindihan, sumunod tayo. Okay? Anong tawag dito? Responsive love. Kung mahal natin ang Diyos, ay mamahalin din natin ang iba bilang pagsunod sa Diyos. Sabi po sa Mateo chapter 25 verses 34 to 40, pagkatapos, bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang aking kaharian, or manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot ay binihisan ninyo. Nang may sakit ako ay inalagaan ninyo, at nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy, o walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin ninyong ginawa ito sa akin. Amen. So, ang pinaka-the best po na pagpapakita rin ng pagmamahal sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod natin na mahalin natin ang ating kapwa. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Mayroon bang mga tao na dinadala sa atin ng Diyos kaya lang nabibigo tayong tulungan ito? Huwag po nating isiping sa malalaking Christmas party ay maipapakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi po. Mapapakita natin sa Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga hamak na tao na tutulungan natin. That's a responsive love. May mga taong nagkakaroon ng struggle na mag-respond o sumunod sa Diyos. Iniisip nila hindi nila kayang magmahal ng iba dahil nga hindi nila feel. Mga kapatid, totoo na pwede tayong manalangin para bigyan tayo ng Diyos ng pagmamahal or ng mapagmahal na puso. Pwede niya tayong bigyan ng bagong perspective patungkol sa isang sitwasyon o sa isang tao, pero
hindi dito nagtatapos. Okay? Kailangan nating kumilos para masunod natin ang ating puso. Kapag kumilos tayo ayon sa conviction at kalooban ng Diyos, ay natututo tayo na maging spirit-led at hindi emotionally led. Matututo tayo na lumakad sa ilalim ng pangunguna ng banal na espiritu at hindi sa pangunguna ng ating emosyon. Halimbawa, kung tayo ay mayroong issue sa ating kasama sa trabaho or kasama sa bahay or mga kapitbahay, ay hindi natin aantayin yung magandang feeling o pakiramdam natin bago natin sila mahalin. Ang kailangan natin ay tanungin ang ating sarili, ano kaya yung pwede kong gawin para sa taong ito? And then gawin natin kaagad. Maaaring pagpasok natin, kung may katrabaho ka, okay, maaaring pagpasok mo ay magdala ka ng lunch para sa kanya. Kapatid, tandaan mo ito. Kapag ginawa mo or ginawa natin yung loving actions, susunod yung loving feelings. Kaya wag mong antayin na dumating muna yung loving feelings kung hindi ipakita mo muna yung loving actions at susunod ang loving feelings. Sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, one act of obedience is better than 100 sermons. Sabi po sa First 1, chapter 4, verse 20, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Mga kapatid, tandaan po ulit natin ito. Kung paano natin minamahal ang ibang tao, ay ganun din po natin minamahal ang Diyos. Kung hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin, mas lalong hindi natin kayang mahalin ang Diyos. Mga kapatid, yung pagmamahal natin sa iba ay indicator kung ang nag-o-occupy ba ng puso natin ay ang Diyos. Ang ganda ng design ng Diyos sa atin. Yung pananampalataya natin ay mapapatunayan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yung ating mga pinaniniwalaan ay mahahayag din sa pamamagitan ng ating mga ginawa. Yung ating pagmamahal sa Diyos ay mapapatunayan din sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa iba. Kaya nga hindi natin pwedeng pekein o hindi tayo pwedeng magpanggap dahil lalabas kung ano ang totoo. May isang teacher, nag-challenge siya sa kanyang mga estudyante. Sabi niya, maglista kayo ng mga taong hindi ninyo gusto at simulan ninyo silang mahalin. Alam niyo po, kinaumagahan yung estudyante na babae ay nagbago yung kanyang aura. Nagkaroon siya ng glow sa kanyang mukha. Dati malungkutin siya lagi. Sabi nung estudyante na nagkwento sa teacher, yung buhay ko po ay nagbago simula kagabi. Sabi niya, maraming taon na kinamuhian ko po ang aking mga magulang. Hanggang ngayon ay hindi ko po sila nakikita simula nang umalis ako. 17 years old ako noon at ngayon ay 22 na. Umalis ako ng bahay dahil sa aming pag-aaway. Paulit-ulit nila akong kinukumbinsi na umuwi na hindi ko ginagawa dahil nagpasya na ako na hindi na babalik. Napupot ako sa kanila. Bago ako maging Christian, sabi niya ay naging drug addict ako, naging pusher, naging prostitute. Pero alam mo, sabi niya dun sa teacher, kagabi tinuruan mo po ako paano magmahal sa aking magulang. Nung gabi na iyon ay gustong-gusto ko nang matapos yung meeting natin at umuwi para tawagan na yung aking mga magulang. At alam mo ngayon, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko na mahal ko yung aking mga magulang. Pagmamahal na gaya ng natanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Yung word na gustong-gusto ko nang umuwi at makita sila, ito yung patunay na ang Panginoon ay nagpapabago ng puso. Ang tanong lang ay, si Lord ba ang nasa puso natin? Sabi ng mga psychologists, ang greatest need daw ng mga tao ay magmahal at mahalin. Kaya nga mga kapatid, kung hindi natin sinusunod ang Diyos, ay hindi natin mapapakita yung pagmamahal natin sa Kanya. At hindi rin natin mararanasan yung buhay na may pagmamahal na gusto niyang ipakita rin sa atin dahil malayo tayo sa Kanya. Gusto tayong bigyan ng Diyos ng joy, ng peace, ng satisfaction. Kaya simulan nating tumugon sa panawagan niya sa atin ngayon. Responsive love. Paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa Kanya? We should love God with total love
and with responsive love. Hopefully po ay napagpala tayong muli sa sharing na ito. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Mike na siyang pinanggagalingan ng ating mga sharings. Kung na-bless po kayo ay maaari po bang makahingi ng inyong suporta? Pa-subscribe po sa ating YouTube channel, ang Bacanay's Mini Farm, at palike na din po at pahit na din po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod po nating videos and voiceover na related po sa ating topic ngayon. Ang 4 na paraan kung paano po natin mamahalin ang Diyos. So nasa pangalawa na po tayo. Meron pa po tayong pangatlo at pang-4 na paraan kung paano natin mapapakita yung pagmamahal natin sa Diyos. So abangan nyo po, okay? And hinihiling ko din po na pa-follow din po sa ating Facebook account, ang Jennifer Versola Bacanay. Thank you so much po. Pagpalain po tayong lahat at mag-iingat po kayong lagi. God bless po.